Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaban ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher AC na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay isang kwento tungkol sa isang batang langgam na hindi nakikinig sa payo ng nakatatanda sa kanya. Ito ay pinamagatang Si Tintin, ang pasaway na langgam. Isinulat ito ni Teacher Jasmine C.D. at Teacher Donabel B. Bihasa mula sa Division of Antipolo. Iginuhit naman ni Teacher Sheila Marie M. Donsal mula rin sa Division of Antipolo. Binigyang buhay naman ito sa anyo ng audiobook ng inyong lingkod, Teacher Adora Christy B. Perez, isang guro ng kindergarten mula sa Senator Claro M. Recto Memorial Integrated School, Division of Lipa. Handa na ba kayong maglakbay sa kaban ng mga kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Sa isang malaki at mayabong na puno ng tipolo ay nakatira ang magkapatid na langgam na sina Katkat at Tintin. Sila ay mahilig mamasyal, maalalahanin at responsableng ate si Katkat. Makulit at pasaway naman si Tintin. Lagi siyang umaalis nang hindi nagpapaalam. Isang araw, habang namamasyal ang magkapatid, pinaalalahanan ni Katkat si Tintin. Tintin, huwag kang aalis nang hindi nagpapaalam at baka ka mawala. Opo, ate! Ang sagot ni Tintin. Ngunit hindi naman niya ito sinunod. Napansin ni Katkat na wala na sa kanyang tabi si Tintin. Hinanap niya ito kung saan-saan. Naalala niya ang paboritong lugar ng kapatid, ang burol. Pinuntahan niya ito, ngunit wala doon si Tintin. Tintin! 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 Nasaan ka na? Nasaan si Tintin? Ang tanong ni Katkat sa sarili. Samantala, si Tintin ay masayang sinusundan ang isang mahalimuyak na amoy. Umakyat siya sa isang dahon ng tipolo. Nakita niya ang isang batang sarap na kumakain ng suman. Matapos kumain, pinulot ng bata ang isang magandang dahon ng tipolo at pinaglaruan. Naisipan niyang gawing bangka ang dahon ng tipolo. Masayang pinakawalan ng bata ang dahon ng tipolo
Samantalang takot na takot at mahigpit ang kapit ni Tintin sa dahon. Nakita niya ang isang matandang langgam sa tabi ng pampang, kaya humingi siya ng tulong. Agad siyang tinulungan ng matandang langgam. Nawawala po ako. Hindi ko po makita ang ate ko. Maaari niyo po ba akong samahan pabalik sa kanya? Pakiusap ni Tintin. Sige, sasamahan kita. Ang sagot ni Tandang Kiko. Sinamahan ni Tandang Kiko si Tintin papunta sa ate niya. Nagpasalamat ang magkapatid sa kabutihang ginawa ni Tandang Kiko. Nangako si Tintin sa kanyang ate na hindi na siya muling aalis nang walang paalam. At diyan nagtatapos ang kwento natin ngayong araw na ito. Ugaliin nating makinig sa nakatatanda sa atin upang hindi tayo mapahamak. Si Tintin ang pasaway na langgam. Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa amin ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.